Malapit na ang Halloween kaya tara mag-carve tayo ng pumpkin with Charlie and Chino. Meron tayo ditong extra large na pumpkin. And same as last year, magka-carve tayo ng pumpkin for Halloween. And ilalagay nga natin to sa labas ng bahay. Tinanggal ko na muna yung stickers para mas maganda siya tingnan. And para malinis nga pagka-carve natin ng kanyang face. So bali tong side na to yung gagamitin natin kasi ito yung mas makinis. And then kumuha na ako ng bowl na para paglalagay natin ng mga laman. Nagpatulong na kami sa kanilang daddy para lagyan nga ng butas yung ibabaw. Dahil dun nga natin i-scoop yung laman nitong pumpkin. Medyo matigas din kasi talaga to kaya nagpa-help na kami. Parang medyo napaliit nga lang yung butas nito pero okay, nakasya naman yung scoop. At ito nga at ready na kaming mag-start. Kailangan yung ikip yung tinanggal sa ibabaw kasi kailangan natin siyang ibalik mamaya. Pagkatapos kasi nating ma-scoop lahat ng laman at malagyan siya ng face, kailangan nating ibalik yung kanyang hat. Hat yung tawag dyan ni Charlie and Chino kasi parang nga namang sombrero. So dito, tinuruan namin ng twins kung paano ba yung gagawin pag scoop. Medyo nahirapan lang talaga sila kasi nga medyo maliit yung butas. So ako na yung nag-scoop sa loob tapos si Charlie na lang yung pinapalagay ko dun sa bowl. Natatawa kami dito kay Chino kasi sabi niya mabaho daw. And for the support na lang daw siya dyan sa gilid. Pero tingnan mo, parang merong ibang ini-scoop si Chino. Konti lang naman yung laman nito kaya medyo maaga din kaming natapos. Tinulungan na nga din kami dito ng kanilang daddy para ma-scoop talaga yung lahat ng nasa loob. Meron pa rin pala kasi talagang nakakapit lalo na dun sa gilid. At tingnan nyo, ang dami pa nga niyang nakuha. Habang busy kami sa pag-scoop ng pumpkin, si Chino busy din pag-scoop ng kanyang kulango. Tingnan mo nga at kanina pa niya yung sinusungkit pero hindi niya makuha-kuha. Ako na nga yung tumapos ng pag-scoop nitong pumpkin kasi gusto lang ng twins mag-carve ng face. Excited na daw silang makita kung ano yung magiging itsura ng kanilang pumpkin. Kaya pagkatapos nga naming ma-empty yung loob, ito nag-drawing na ako dito ng face. Mas madali kasi talaga pagka meron ng guide. And para dire-diretso nga yung pag-uukit nitong pumpkin. So bali nag-request si Charlie and Chino na lagyan ng kilay. So itong pumpkin na to is kilay is life. And then sa bibig naman gusto daw nila merong dalawang ngipin. Kaya ayan, nilagyan ko ng dalawang ngipin sa baba. Pinakita ko na din sa twins at tinanong ko nga kung pasado na daw ba sa kanila. Tuwang-tuwa nga sila dun sa face at okay na daw to. And dito na ako nag-start na mag-carve. Ako na lang yung gumawa kasi kutsilyo to and medyo delikado pa nga. Hindi pa din kasi maalam ang twins gumamit na to kaya ako na lang yung gagawa. Dito nalagay ko na yung isang mata. And binibigay ko kay Charlie yung mga natatanggal at tuwang-tuwa nga siya. Sabi pa nga ay kakainin niya pero tingnan mo hindi naman kinain. Sabi ko kasi pag kinain niya magiging pumpkin din siya. Binutas ko na nga din yung nose nitong pumpkin. At pagkatapos ng kanyang mga mata at ilong, dito ko na sinunod yung kanyang kilay. Medyo mahirap pala talaga pagka yung bandang eyebrows na. Kailangan pala mas maliit yung knife. Anyway, ito tatapos ko naman tapos binibigay ko nga kay Charlie yung eyebrows. Ewan ko dyan sa batang yan pagka nag-drawing siya, gustong-gusto niya may kilay pati yung mga animals. And then syempre, next na yung bibig ng ating pumpkin. So dito nilagyan nga namin siya ng dalawang ngipin. Kaso nung tatanggalin ko na nga yung aking hiniwa, ayan, napasama yung isa niyang ngipin. At nagkabungi nga itong pumpkin. So bali isa na lang yung natira niyang teeth. Kaya inayos ko na lang para hindi naman masyadong pangit tingnan. Washable nga pala yung marker na ginamit ko kaya ito't binara ko na lang pagkatapos. Kitang-kita pa kasi yung mga drawing kaya tinanggal ko and nag-help na nga dito si Charlie. Naalala ko nga din pala na meron ako ditong biniling ilaw. And the battery na nga to at hindi na siya matatanggal or mamamatay pagka nasa labas. Kahit nga mahangin ay magkakaroon ng ilaw itong aming pumpkin. Binigay ko na din kay Charlie yung sombrero ng pumpkin para ilagay niya ulit. Kaso tingnan mo naman hindi niya mapagkasya. Tinanong ko nga din pala sila kung gusto nila makita pag madilim. Kaya dito sinarado ko muna yung curtains. And mas maganda siguro to pagka talagang gabi na. Cutie pa rin naman yung aming naging pumpkin. Mukhang happy din naman ng twins sa itsura ng aming kinerve na pumpkin. And ready na nga sila for Halloween.